pero nade-develop yung relationship ng pagkakaibigan. So, napakalaga yung mag-invite kayo ng mga kasama, and then, minsan ay akala nila ay doon na lang umiikot ang buhay nila, pero hindi nila alam na yung lasting beauty ng isang tao, ng isang babae, ay mahahanap mo lang sa katulad natin, mga kapatiran. So, minsan, nagkakaroon ng insecurities, mag-share tayo na hindi doon na tapos ang saya ng buhay. Minsan, lalo na sa mga kabataan ngayon, tulungan natin sila. Minsan, yung kapitbahay ko kanina, ako yung anak ko, ay nakabuntis. Ay, high school lamang. Ay, anong gagawin ko? I-imagine mo, kung tayo ay magkakaroon tayo ng masishare natin, na ipakita natin, sabihin natin sa kanila, sa mga bata, anak, maganda ka, at hindi ka pwedeng ibuin ng kahit sino. Kasi, ikaw lamang ang pwedeng humipo sa'yo. Hindi ka pwedeng hipuin yung iba. Yung nasa bahay pa lang, punong-puno na sila, kasi puno ka eh. Puno ka ng pagmamahal. And then, kapag puno ka ng pagmamahal, naandun lagi ang pagmamahal ng Lord. Okay, next slide. A man's look at the outward appearance, but God look at the heart. Heart ulit. Laging ang Lord ay heart eh. Sabi doon yung, ang tinitingnan ng Lord, mga kapatid, ay ang puso natin. Ang puso natin ang tinitingnan ng Lord. Kasi ang dami natin problema. Pero, lumapit tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Ikaw ay talagang ikaw ay tutulungan ng Lord. Sabi doon sa number 2? Okay. Sabi doon ay alright? Sabi doon, but the Lord, ito ang sabi ng Lord kay Samuel. Kasi noon ay naghahanap siya ng kuwan eh. Sabi doon, do not look at his appearance or the height of his stature, because I have rejected him. For God does not see as man sees, since man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Imagine mo, yung panahon ni Samuel kasi, ay sabi marami siyang kapatid, si David. Sabi, naano na yung mga kapatid ni David. Pero, Samuel, ang tinitingnan ko hindi iyan. Ang tinitingnan ko yung puso. Yung puso. Yung puso ng tao. So, kaya niya inanoint si David noon, nung panahon yun. So, ang tinitingnan niya yung puso natin. Kung paano tayo gagamitin ng Lord. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kapag tayo ginamit ng Lord, paano ba kung gagamitin ng Lord? Manalangin ka. As yung simpleng bagay na iyong gagawin, yun ay napakahalaga. Naalala ko po yung aking mga tinuturo ang mga bata. Kasi yung aming lugar ay hindi magandang lugar. Pero may mga batang kita ko na yung mga magulang nagsasabong, gabi-gabi na lang may inuman. Paano kaya ang mga batang ito? Yung isa ko tinuturuan, 3 taon na, grade 3 pa, hindi makapagsalita ng ayos, praise God, na utay-utay na. Tapos, teacher Lulu, kayo po, laging ganun. Ay, kuha ng tinapay. Basta tuturuan nyo kami. So, nakuha na sila, na-enjoy na nila na tuwing Sabado. Kami talaga, may natulong sa akin, Mr. Menes, si Sister G, at saka salamat sa Panginoon. Sa Sister Vicky talaga, salamat sa Panginoon. Dahil yung heart nila na gusto nila, teacher, Lulu, may Bible study ka po. Yun ang pinakamahalaga. Minsan ang gugulo lang, pero pero love ko pa rin sila. Love ko pa rin. Yun, next slide. Outward, sabi doon, outward beauty. Sabi doon, number 2, cleaning, yung panandali ang laan. So, ang panlabas na anyo, minsan ay talagang makikita natin sa Facebook. Aba,
70 years old, ay mukhang bata. Oh, talaga namang batang-bata. Yung pala ay kwan, yun ay panandalian lamang. Ang panlabas na anyo natin, mga kapatid, panandalian lamang. Pero alam ninyo, sabi doon, yung ang pinakamahalaga, yung nasa iyong presensya ng Lord, yun ang pinakamahalaga. Kahit anong pagpapaganda natin, lilipas din yan. Lilipas din yan, maniwala ka. Ngayon, syempre, nakikita natin sa social media, kailangan ng ganito. Pero kapag the more na ikaw ay nag-i-intimate ang relationship mo sa Lord, the more na mararamdaman kapag bumati siya sa'yo, ay, parang gustong-gusto kang kausap. Parang halimbawa, magsasabi siya ng problema, tapos may sinabi ka, ang sarap ng pakiramdam. Hindi niya tinignan, pag ikaw gano'n may mag-share, ay, ang ring ka. Alam mo, share mo yung iyong one. Share mo, ay, hindi ako one, hindi ako cute, hindi naman yun, ang share mo si Jesus. Yun ang pinakamahalaga. The more na, amen. So, yun ang pinakamahalaga. Yung everyday na prayer, alam po ninyo, minsan hindi ko sinasabi ako masama ang lasa. Minsan ako'y, tapos Psalm 91 langit. Lagi kinukuha ko Psalm 91, Psalm 23. Hanggang sa yung apo ko, alam sa ulit na din yung Psalm 23. Kasi tuwing ka maglalakad, sige, mag-recite tayo Psalm 23. Aba, yun talagang kumikilos mo talaga ang Panginoon. Kapag po the more na meron kang salita ng Diyos sa puso mo, at naniniwala ka talaga, mangyayari yan. Maniwala ka, mangyayari. Na kapag talagang nasa puso mo, Lord, yung alam mong wala ka, hindi mo kaya, ibibigay ng Lord yung nais ng Lord na para sa'yo. Huwag mo lang sabihin, bakit siya ang galing? Bakit ako hindi? Hindi meron kang galing. Sabi nga ng prayer ni Doktora kanina, iba't iba yung, hindi naman ito pantay diga? Hindi yung pantay na may kanya-kanya yung function. Isipin nung walaan Isipin nung walaan Ang hirap. Diga? May kanya-kanyang function. So, ito ang pinakamahalaga. Yung bawat function natin, ay gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kailan pa? Ay tayo nakakalakad pa, paano pag tayo nakahiga na? Sabi ko, Lord, kapag ako po ay kinuha mo na, pag-gising ko na sa heaven na ako. Pero kung gagamitin mo ako, hindi pa. O hindi, hindi ko na sinasabi ko kung nararamdaman ko. Basta Lord, ang dinideclare ko ako'y magaling. Pag naman ako nagpapalaboratory sa Shalom, okay naman Okay naman. So, number three, kapatid. Therefore, do not lose heart. But though our outer person is decaying, yet our inner person is being renewed day by day. Diba? Araw-araw, pero araw-araw ko magbasa ng Bible. Kung ikinahihirapan, mahilangan mata ko, yung audio Bible. Kasi yung audio Bible, halimbawa, chapter 4, gano'n mo lang, kinabukasan, balikan mo na andun uli yun. Tapos sinachika ko sa table of contents, ano ba yung nabasa ko? Sinachika ko, abay buong isang taon, ay ako nakaapat ng beses ay matagal na rin, pero apat pang beses kong na-round ang Bible. Pero masarap po. Masarap pong basahin ang Bible. Masarap pong makinig, tutunay lang po. At doon mo malalaman, yung pala. At talagang paninindigan mo. And then, next slide. We now live, sabi doon, in temporary body. But we will be given an spiritual body that will last forever. Imagine mo yung ating pinapaganda dito ay pagkakawan ay yung decay na, wala na, mabubulok na. Pero ito yung spiritual natin, yung soul. Isipin mo pag namatay, ay kahit mo kiliti, hindi yan tatawa. Diba? Ibig sabihin, yung kaluluwa natin, yung wala na, yun ang eternal. Yun ang may buhay na walang hanggan. Yun ang magmamana ng kaharian ng Lord. Bakit hindi ko yun gagawin? I-work out ko para pag humarap ako sa Lord,
welcome